Kapatid, dito sa mundo, success is often viewed o nakikita sa achievement ng personal o material goals. Kung marami kang achievement at mayaman ka, ito ang sukatan natin ng successful. At kung merong nagsasabi na may mga sinyales na sa tingin mo pa lang sa tao ay makikita na magiging successful siya sa buhay niya in the future, huwag kayong maniwala doon. Sabi sa Biblia, success is not guaranteed by certain behaviors or actions. Maraming may natapos sa pag-aaral, marunong, masipag, pero hindi rin naman naging successful. Marami rin ang hindi naman nakapagtapos. Sabi nga, edukasyon versus diskarte versus scatter. Oo, sa edukasyon, diskarte at scatter, pwede ka rin namang yumaman, pero pwede rin namang hindi. So tama ang sabi ng Bible, walang garantiya na sa pamamagitan ng behavior o action, magiging successful ka. Ganun pa man, sabi sa banal na kasulatan, ang success ay tinitingnan in terms of living in alignment with God's will. Hindi lang yung mayaman ka dito sa mundo, pero kamusta naman ang relasyon mo sa Panginoon? Nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit? Pitong gabay kung paano magkakaroon ng tunay na tagumpay sa buhay. The scripture provides guidance on living a fruitful and purposeful life that can lead to true success from a biblical perspective. Number 1, kailangan may commitment ka to God's ways. Sabi sa Biblia, isa sa susi para magkaroon ng successful na buhay ay yung ikukumit mo ang iyong mga plano kay Lord. Sa Proverbs 16 verse 3 nakasulat, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Ang katagumpayan is more likely kapag inalay natin ang ating plans with God's purpose. Number 2, meditation on God's Word. Sa Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Regular na engagement sa banal na kasulatan guides us towards wise decision and actions. Number 3, diligence and hard work. Marami sa atin na ito lang ang sinasabing requirement para magtagumpay. Hindi na nila ikinoconsider yung naunang dalawa. Hindi na nila isinasama si Lord. Gayunpaman, malabo naman maging successful kung tayo ay tamad at puro dasal lang sa Panginoon at walang pisikal na pagkilos. Sabi nga sa Proverbs 13 verse 4, the soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Number 4, wisdom and understanding. Sa Proverbs 3 verse 13 to 14, ang sabi, happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. Kailangan natin ng patuloy na relasyon sa Panginoon at humingi ng wisdom that will lead to successful living. Number 5, integrity and character. Walking in integrity is a sign of God's favor and blessing. Ano nga ulit yung integrity? Paulit-ulit nating sinasabi at paulit-ulit nating kinakampanya rito na ang integridad, ang definition niyan ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Hindi yung gumagawa ka lang ng tama kasi may nakakakita. Hindi yun integrity. Sa Proverbs 28 verse 6 ang sabi, better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Number 6, trust in God's timing. Ecclesiastes 3 verse 1 reminds us, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Patience and trust in God's timing ay magdadala sa atin ng success as we wait on His perfect plan. Number 7, faith and perseverance. Hebrews 12 verse 1, ang sabi sa atin,
Run with endurance the race that is set before us, indicating that perseverance coupled with faith ay crucial upang makamtan natin ang success sa ating mga endeavors. Ang biblical success ay magdudulot sa buhay natin ng mas malaking tagumpay than just earthly achievements. Ito ay tungkol sa fulfilling God's purpose sa iyong buhay and growth in our spiritual journey. Kailangan nating mag-focus sa will ni Lord, hindi sa sariling kagustuhan at sa sarili nating paraan. Kapag humingi tayo sa langit ng wisdom na nagmumula sa Diyos, tayo ay gagabayan sa success that is more than you can imagine. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang pumikit o yumukod at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. O Panginoong dakila at makapangyarihan, napakabuti mo Lord. Ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin, Panginoon. Kami ay lumalapit sa iyo, seeking not just worldly success, but true success that aligns with your will at makapagdala ng glory and honor sa iyong pangalan. Marami ang nakakalimot na ang true success ay to seek ye your kingdom first. May lubos kaming pananampalataya na you will provide the rest. Papalinis kami, Panginoon, ng aming puso. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. Grant us wisdom and guidance, Panginoon. We acknowledge that success ay hindi lamang tungkol sa achievement, kundi sa alignment sa iyong purpose para sa amin. We commit living a life pleasing to you, O Lord. Pangunahan mo kami sa pagtahak sa daan na iyong pinili para sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, itinataas namin ang lahat sa pamamagitan ng aming dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.